Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video ay itaturn natin yung ating compost pile. So meron tayong compost pile na ginawa 3 weeks ago. Then nag-prepare tayo ng another set ng materials para sa ating compost pile. So puntahan natin yung ating compost pile na ginawa. So ito yung ating compost pile. Ito ay 3-week-old na compost pile. Then ito yung ating another set ng compost pile. Green materials. Ito ay moringa leaves. Then ito naman ay mga daon ng saging, katawan ng saging. Then para sa ating brown materials ay nag-prepare tayo ng egg trays, then meron tayong dry leaves, then meron naman tayo dito na wood chips and tubig na rin para sa ating next batch na compost pile na gagawin. So again, time to turn yung ating compost pile. Ito ay 3-week-old na compost pile para sa ating asparagus plant at sa iba pa nating halaman. So ito yung ating mga halaman. Meron tayo dito na saging. Ito ay latundan. Ito naman ay lakatan. Then ito yung ating asparagus na lalagyan natin ng compost. Then ito yung ating latunda na saging. Then meron tayo dito na lakatan. So ito yung lakatan, mulberry. So ito yung ating mulberry. Pinro natin yung ating mulberry. And another lakatan. Then mulberry again. So ito naman yung ating saging na tampuhin, yung kulay green. Ang reason kung bakit natin hinahalo yung ating compost pile ay para introduce yung hangin sa ating mga materyales. Ang technique ng paghahalo, yung mga nasa outer part ng ating pile ay siya nating ilalagay sa bandang gitna para sila naman ang ma-decompose. Ang temperature ng ating compost pile lalo na sa first 3 weeks niya ay umaabot ng 130 degrees Fahrenheit pataas. Ang reason kung bakit siya umiinit ay kinakain na ng bakterya yung ating mga materyales. So ang kailangan ng bakterya sa pagde-decompose ng ating compost pile ay tubig at hangin. So kaya natin hinahalo yung ating compost pile para ma-introduce yung hangin at maglalagay tayo ng tubig para ma-speed up yung decomposition rate ng ating compost pile. After 30 to 45 days ay madidecompose na yung ating compost pile at pwede nang gamitin sa ating mga halaman. Ang bilis ng decomposition rate ay depende sa dalas natin na i-turn yung ating compost pile at the same times kung ang materials na ginamit natin ay mga pinong dahon lang ay lalong mas mabilis ma-decompose. Pero kung may mga kasamang twigs at wood chips, syempre mas matagal siyang ma-decompose. After natin na ma-turn yung ating compost pile ay tatakpan natin siya ng lona or plastic para hindi maulanan yung ating compost pile kasi kailangan hindi masyadong basa yung ating materyales kasi magpuputik siya at babaho. So para maiwasan yon, tinatakpan natin ng plastic yung ating compost pile.
Ito yung bagong set ng ating green materials tulad ng dahon ng saging, dahon ng malunggay at mga grass clippings. So tulad ng ginawa natin before, layer ang ating gagawin. Una yung green materials, sumunod yung mga brown materials tulad ng egg trays. So yung egg trays mas maganda basahin muna siya bago ilagay kasi mas madaling punitin o paghiwa-hiwalayin yung ating egg trays. Then lalagyan natin siya ng mga dry leaves. So mangyayari alternate lang, green materials then brown materials. Ang minimum diameter at height ng ating compost pile ay at least 3 feet para ma-reach niya yung thermophilic stage. Ang thermophilic stage ay yung pag-init ng ating compost pile. So pagka umiinit yung compost pile natin, ibig sabihin kinakain na ng bacteria yung ating organic materials. Pwede din natin samahan ng mga kitchen scrap yung ating compost pile, mga nabubulok na putas at iba pang organic materials. Kung merong available na animal manure tulad ng cow manure, goat manure ay mas maganda. Yung mga animal manure ay considered na green materials. Para maging successful ang ating composting, so kailangan natin ng green materials, brown materials, water, and air. So yung pagtuturn ng ating compost pile ay ini-incorporate natin yung air para lalong mas mabulok yung ating organic material. Make sure na moist yung ating mga organic material para ma-speed up ang decomposition rate. Nag-add din tayo ng durog na eggshell sa ating compost pile. Generously ay mag-apply tayo ng tubig sa ating compost pile to make sure na yung ating mga organic material ay mabasa lahat. Then after that ay tatakpan natin ng tarpaulin. Then after ng 3 to 7 days ay pwede natin ulit i-turn yung ating compost pile. So natapos na natin i-turn yung ating compost pile. Nakagawa tayo ng dalawang compost pile. So meron itong 3-week-old na compost pile, then ito naman yung bago na ginawa natin. So yung mga materials na to nakikita lang to sa paligid, tulad dito sa lugar natin. Nasa gilid lang ako ng kalsada sa aming subdivision. Nagwawalis lang ako, merong puno dito sa taas na number 1 source ko ng mga dahon. So napakadali lang mag-compost. Again, merong 4 na component ang pagko-compost. Number 1, yung brown material. Ito yung mga carbon rich material tulad ng tuyong dahon, tuyong damo, then carton, pwede din siya. Next, yung tinatawag na nitrogen rich material or green material. Ito yung mga sariwang dahon, sariwang damo, coffee grounds, pwede din. Then animal manure, kung meron kayong mga hayop sa paligid na inaalagaan, pwede din yun. Kaya lang dito sa paligid namin, sa subdivision namin, mga fresh na grass clipping at dahon lang aking nagagamit. Then water and air. So kung bakit natin tineturn yung ating compost, para lalong bumilis ang decomposition rate, para lalong kainin ng bacteria yung ating mga organic material. Again, nasa paligid lang natin yung materials sa pagko-composting at ito ay libre lang. So kailangan lang ay ipunin ito at pagsapin-sapinin, parang lasagna. Green material, brown material, green material, brown material, then babasahin natin. Then ito-turn natin siya every 3 days para mapabilis ang decomposition rate. Pero kung wala naman kayong time,
At least once a week pwede din. But again, mas maganda every 3 days para mabilis yung decomposition rate kasi ini-introduce natin yung hangin at yung hangin ay nagpapabilis ng pagkabulok ng ating mga organic materials. Within 30 days, pagka pino yung mga materials natin, madali siyang ma-decompose. Syempre, kung may malalaking twigs or malalaking down, syempre, mas tatagal. Within 45 days pwede. Then, kung i-extend pa natin yung ating composing up to 3 months, mas maganda. Pero yung 1 month to 45 days, pwede na natin magamit yung ating compost. Kaya mga sir at ma'am ko, salamat sa panonood ng aking video. Kung may natutunan kayo sa video na to, please like, share, and subscribe na rin para patuloy tayong gumawa ng mga video na tulad ito. Magandang buhay and God bless us all.